Ka-Express, habang papalapit ng papalapit ang unang practice ng Gilas Pilipinas sa June 30 at ang friendly match kontra Macau sa July 28, isang tanong ang paulit-ulit nating naririnig. Babalik pa ba si Kai Sotto sa court? Pero ngayong may linaw na sa mga plano ni Coach Tim Cone at buo na rin ang official na 12-man lineup ng ating national team, unti-unti nang umiinit muli ang usapan dahil ang pagbabalik ni Kai ay hindi lang simpleng injury comeback, isa itong comeback na may bigat para sa buong bansa. Alam natin na si Kai ay matagal nang dala ang bigat na inaasam na NBA dream ng buong sambayan ng Pilipino. Mula po noong high school days niya hanggang sa stint niya sa Australia, G-League, Summer League at ngayon sa rehab phase, lahat tayo nakatutok. Pero habang marami ang nagtatanong kung kailan siya babalik sa US para ipagpatuloy ang kanyang pangarap, may isang bagay na malinaw. Ang Gilas Pilipinas ang magiging turning point ng kanyang career. Dahil kung magiging matagumpay ang kampanya ng Gilas at kung magiging malaking bahagi si Kai sa success na yon, mas lalakas ang case niya para sa NBA. Kaya nga ang July 28 friendly game kontra Macau ay hindi simpleng exhibition lang para kay Kai. Isa itong proving ground, isang audition hindi lang para sa mga fans ng Gilas, kundi para sa buong basketball world na nakamasid pa rin sa kanya. Maipakita niya kung gaano na siya ka-recovered mula sa kanyang ACL injury, kung paano siya nakaka-adjust sa bagong sistema ni Coach Tim, at higit sa lahat kung paano siya maaring maging centerpiece ng isang national team na may direksyon. Pero ka-Express, hindi lang para sa sarili niya ang laban na to. Kung babalikan natin ang mga nakaraang taon, ilang beses na rin tayong nadismaya sa performance ng Gilas. May mga line-up na kulang sa cohesion, may sistema na tila hilaw at may panahong hindi natin alam kung sino ba talaga ang pinuno ng team. Ngayon may bagong pag-asa tayong tinatanaw at nasa puso nito si Kai Sotto. Yes, marami pa ring veteran sa roster, sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Scottie Thompson, pero si Kai ang simbolo ng bagong henerasyon. Siya ang haligi na pwedeng sandalan ng team sa loob ng 5 taon o higit pa. Well, kung tutuusin, hindi lang physical presence ang hatid ni Kai. Yes, malaki siya, 7'3", may reach, may post game, may timing sa blocks, pero higit pa doon, dala niya ang emosyon ng bayan. Sa tuwing pumapasok siya sa court na may Gilas jersey, dala niya ang pangarap ng bawat batang Pinoy na gustong makitang may isang kababayan na magtagumpay sa NBA. Habang hindi kinakalimutan ang Pilipinas, siya ang sagot sa matagal ng tanong, paano kung may big man tayo na galing sa atin? Pero pang world class talaga. Kaya't kung maisasama siya sa July 28 na laban, kahit limited minutes lang, malaking balita yan. Mapapakita na kahit hindi pa siya 100%, handa siyang ibigay ang sarili para sa bayan. At kung sakaling makadunk siya o makablock sa import ng Macau Black Bears, siguradong uulan ng reaksyon sa social media. Hindi lang dahil highlight yon, kundi dahil yon ay pahiwatig na handa na siyang bumalik sa level na inaasahan sa kanya. At ang tanong ng marami, makakatulong ba talaga si Kai sa success ng Gilas? Ang sagot, oo at higit pa. Kasi hindi lang siya pang depensa, with his size, spacing, at passing vision, magiging anchor siya ng ball movement. Pwede siyang maging passing big, high pick option, o decoy para sa shooters tulad ni Sergio Perez at Jamie Malonzo. Sa sistema ni Coach Tim na laging may triangle motion at read-based plays, perfect fit si Kai bilang flexible big man. At kung maganda ang performance ni Kai sa Gilas, lalawak ulit ang window para sa NBA. Tandaan natin, hindi pa sarado ang pinto. Maraming scouts ang tumitingin sa mga FIBA games, lalo kung kalaban ay mga malalakas na team. At kung makikita nilang si Kai ay may composure, IQ at hustle, kahit hindi masyadong umiscore, pwede siyang mapansin ulit ng mga NBA Summer League teams o kahit mga European Giants. Pero para mangyari ito, kailangan mo na niyang buhayin ang Gilas. Kaya nga sabi ng ilan, ang tagumpay ng Gilas ay tagumpay ni Kai at ang success ni Kai ay success din ng Gilas. Magkaugnay na ang kanilang mga landas. At kung sakaling maabot natin ang Asia Cup semifinals o finals at si Kai ay magpakitang Gilas bilang rim protector at play finisher,
baka masundan pa ito ng imbitasyon mula sa NBA para sa isang guaranteed contract next year since isa ng free agent si Kai. At kung mangyari yon, buong bayan na ang mananalo. Pero bago yan, ang tanong ng lahat ay kung makakalaro na ba talaga si Kai sa FIBA Asia Cup at sa friendly games sa Araneta. Well, sa ngayon ay hindi pa talaga sigurado, pero hopeful pa rin tayo na baka magkaroon ng milagro at makakabalik na agad si Kai. Pero kahit hindi pa tayo umabot sa tournament proper, ang July 28 friendly game ay parang snapshot na ng kinabukasan. Dito natin makikita kung paano pinapaikot ni Coach Tim ang team. Dito rin natin unang makikita kung sino ang consistent, sino ang ready at sino ang alpha sa loob ng court. At kung si Kai ay magiging center ng attention at aksyon o makakalaro ba talaga si Kai. Hindi rin matatawaran ang epekto ni Kai sa kanyang teammates, sina Dwight Ramos, AJ Edo at Kevin Kimbao, pawang mga skilled players na may sariling opensa. Pero sa presensya ni Kai, mas lumuluwag ang spacing, mas malaya silang gumalaw at mas confident silang umatake dahil may towering presence sa likod na handang dumepensa at mag-cover ng breakdowns. Para bang nagkakaroon sila ng invisible armor sa loob ng court. At syempre, hindi rin mawawala ang epekto nito sa mga Pinoy fans. Kasi kapag andoon si Kai sa lineup, iba ang hype, iba ang energy, iba ang paniniwala. Parang mas may saysay ang panonood, mas malakas ang sigaw ng puso, at mas nakaka-proud i-post sa social media na Kai is back. At sa panahon na napakaraming issue sa basketball scene, minsan isang player lang ang kailangan para buuin muli ang tiwala. At sa ngayon, si Kai ang pinakamalakas na kandidato para doon. Well, ka-express sa totoo lang, hindi madali ang landas ni Kai. Ang daming expectations, ang daming batikos, ang daming injury setbacks, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya sumusuko, patuloy pa rin siyang lumalaban para sa sarili, para sa pangarap at para sa bansa. At ngayong, nabibigyan siya ulit ng pagkakataon sa Gilas, malaki ang posibilidad na dito na magsimula ang bagong yugto ng kanyang kwento. Kaya't habang naghihintay tayo ng confirmation kung makakalaro nga ba si Kai sa July 28 o kung aabot ba siya ng 100% bago ang FIBA Asia Cup, isa lang ang malinaw. Ang pagbabalik niya ay hindi lang tungkol sa stats, ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala, ng pagkakaisa at ng pag-asa ng Gilas Pilipinas. Ka-express kung naniniwala ka na si Kai pa rin ang susi ng tagumpay ng Gilas, i-comment mo sa baba, Laban Kai, Laban Gilas. At kung gusto mong makita siyang mag-dominate ulit sa court, i-like at i-share mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.